umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo ngayon po? Ako ay hinihintay ko yung mama ni Tobias. Kukunin niya ako. Mag-continue kami maglinis doon sa bahay ng anak niya. Tutulungan ko siya. At kailangan namin magmadali ngayon dahil ito po, ngayon po ay may mahalagang laro ng soccer po ngayon. Manood po kami mamaya. Pupunta nga po sana kami ng Dortmund pero hindi tayo matuloy dahil pangit ang panahon. Kung sa nakikita po ninyo sa balita dyan sa atin na meron pong bagyo dito sa Germany pero hindi dito mismo sa amin kundi doon sa Bayern, doon sa South Germany, sa Bavaria, doon ang mayroong bagyo. Binaha na naman sila doon. May mga part doon na yung tubig ba sa river, sa mga kaya nag-iingat yung mga tao doon. Yung iba, umaalis na muna sila sa bahay nila, lalo na yung katabi na lang sa yung bahay nila ba, yung mga kanal-kanal, yung mga lalaking kanal, kaya pinalipat muna sila or kasi madaling tumaas yung tubig. Delikado, di ba? Yun ang naintindihan ko sa balita ngayon. At pag tubig pa naman, bilis lang ng tulad ng baha dito sa Nordrhein-Westfalen noong last year ata yun. Diba, ang bilis din nung pangyayari. Kaya dito sa Germany, dubling. Pag nangyari na kasing ganyang trahedya, pag meron na namang mangyari na ganyan, alerto na sila. Kaya nandito na yung sundo ko. Mag-continue tayo magkwentuhan doon. Alis mo na ako. Nandito na ako. Naglinis tayo ngayon. Dito ako sa kusina. Sila sa taas. Ako ang nag-ano dito sa kusina. Grabe hindi madali hindi madali mag-renovate ng bahay na wala kang oras, trabaho ka pa. Ang dami talagang linisan. Kaya kailangan tulungan talaga para matapos. Tapos yung mama pa naman niya, may trabaho din yan. At si Tobias may trabaho din. Kaya yun ang mahirap pa. Parehong may mga trabaho. Tapos ang kalat talaga. Tapos hindi pa tapos. Dito sa yung ginawa nilang opisina sa kapatid ko. Diyan kasi siya ginawa yung opisina niya noon. Dito siya diyan siya nagtatrabaho. Ang kalat, hindi pa tapos. Kala ko tapos na lahat. Pero okay lang dahil pwede na natin magamit yung kusina. At alisin na muna yung mga alikabok pa. Para makaluto siya kahit papaano. Para dito na siya matulog ulit sa bahay niya. Kasi doon siya natulog sa bahay ng mama niya. Tapos layo nang papunta sa trabaho. Mabuti dito sa bahay niya dahil malapit lang. Doon sa mama kasi niya. Ang layo. 16 kilometers pa galing na. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple bowser. Chan, niso langit da. May nilite. Oh, das ist abseits jetzt, oder? Ich glaube, es wäre knapp Absatz gewesen. Lange Beine. Oh, die hat Glück gehabt, auf jeden Fall. Hey! Haben wir noch Taschentuch? Wenn keiner gewinnt. Luto na ang ulam. Walang kanin. Naubusan kami ng bigas. Yan na siya. Luto ng ating munggo na merong spinat at kamatis. Paborito to ni Martin. Gusto niya talaga itong munggo. Kain muna kami. Alas 6 na. Ito palang kakainin namin ngayong tanghalian. Naalala pa ba ninyo dito nung pinakita ko sa inyo to sa mga palagi nanonood sa akin? Pinakita ko po to sa inyo noong autumn dito sa Germany. Ngayon, nating init na dito.
Green. Kulay green na naman siya. Pero alam ba ninyo, malamig ngayon. Hindi magandang panahon sa Germany ngayon. Nakikita po ba ninyo sa balita na nagbagyo dito? Ang bumabaha yung ibang party ng dito sa Germany. Ganda tingnan ba, namangha ako sa nung last kami punta dito. Kasi nung last nagpunta kami, ay kulay yun, autumn kasi yun. Ngayon, magsa-summer na. Yan ito ang panahon, basa. Alam ba ninyo, natalo tayo kahapon sa pinanood nating soccer. Yung team ni Martin natalo. Pero okay lang, ganyan naman talaga yung laro. Paswertihan. Ang kalaban ay Real Madrid. Grabe yung support namin kay Martin kasi lahat kami talaga nanood, pati yung mga anak niya. Yun ang kauunahan na kami talaga lahat nanood. At tinapos talaga namin yung laro. Diyan si Michelle, si Tobias, si Philip at saka si Fiona. Tingnan po yung likod ko. Ganda tingnan. Tapos pagkatapos yun, natalo. Kami talaga, mga anak niya nanood. Grabe yung suporta namin. Dahil ganyan yan ka-addict yung papa niya sa panonood ng soccer. May emergency doon, kung narinig niyo po ba. Naglakad-lakad lang muna kami. Dahil nga, kahapon hindi kami umalis. Dahil nga, nanood kami ng laro ng soccer kahapon ng BPOB. At ipapakita ko po sa inyo yung, diba, pinakita ko na yung video. Grabe yung sigaw ko. Grabe yung kaba na matalo. Pero talo nga tayo. Pero okay lang yan. Babawi na lang next time. Ganyan naman talaga. Isa lang talaga ang mananalo. Pero ang kainit man. Suotan na naman natin yung sapatos natin na nadulas tayo. Dandahan lang ako dahil basa. Doon kami naglakad-lakad dyan papunta sa loob. Grabe ang lamig kasi yung mga puno ba. Hindi ka talaga maarawan eh. Wala naman yung araw ngayon kahit. Pero ganito dito sa labas mas okay sa doon. Grabe ang lamig. Sa summer na pero ang panahon dito sa amin palaging umuulan. May papakita si Martin sa akin. Nein, nicht weiter. Nibigin lang sa surok. Guck mal. Ayan sila Nakita ko ba ninyo? Das kleine Ente oder groß? Das sind Wildgänse. Oh. Das gehört nicht jemand? Nein. Die sind frei. Oh, die können zu uns kommen. Wir laden euch zu Weihnachten ein, oder? Mga gat pa naman yung sila. Balik. Genau, dann machen wir euch einen warmen Lubut. Balik. Uy, lubot. Guck mal, die hat jemand nakita pa ba ninyo? Dahil malapit sa Burger King yung lakaran namin. Ngayon, gusto ni kumain ni Fiona ng tayo sa Burger King. Timing na. Mas masarap kasi yung burger nila dito kaysa sa McDonald's. Yung mga anak namin gusto yung McDonald's pero kami, Burger King. Kami dalawa ni Martin. Fiona! Busok na si Fiona. Pauwi na kami ng bahay. May pasok pa bukas sa mga bata. Tapos na ang long weekend. Ngayon po, sasagutin ko na po nag-comment doon sa in-upload natin na video na about doon sa panggabi na trabaho ni Martin. Bangkat na yung ilong ko may nagtanong kasi doon ano ang trabaho ni Martin. Ngayon sasagutin ko na po kasi hindi ko na lang ni-replyan yung message niya, yung comment niya, kundi sasabihin ko na lang dito para yung mga bago na nanonood sa atin, yung mga bago na mga subscribers ko dito, makita nila, mapanood nila para next time, hindi na nila kailangan pang itanong sa akin, di ba? Ang trabaho po ni Martin ay, nagtatrabaho po siya sa isang company dito, malaking company dito sa lugar namin. Machine operator po si Martin. Gumagawa po sila ng mga parts ng electric auto. Katulad ng BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, lahat ng mga German auto. Yan po yung mga parts ng mga auto na ginagawa nila. Yan po yung trabaho ni Martin. Kung meron po kayong BMW or
Mercedes-Benz. Si Martin po isa sa gumawa sa parts ng auto na yan. Joke lang. Yun po yung trabaho niya. Hindi ko na lang po sasabihin kung ano pangalan ng company dahil napaka-private na po niya, no? At ayaw din ni Martin, ikwento ko yun. Pero syempre, bago ko po share sa inyo, tinanong ko siya, may naglalakad kami kanina. Gusto ko nga sana siya yung magsabi ba. Sabi niya, ikaw na lang magsabi, mag-English pa ako. Kaya sabi, ikaw na lang magsabi. Kaya alam ko naman, tinanong ko siya syempre, kasi gusto ko nga, siya mismo yung magsabi sa inyo. Minsan kati si Martin, kasi pag nasa labas kami, naglakad-lakad kami, gusto talaga niya na, ano lang ba, lakad lang, walang stress, walang mga interview. Ganyan yun si Martin. Kaya ako na lang nagsabi po sa inyo. Ngayon naman, meron din nag-comment doon kung meron bang natatanggap na allowance ang mga bata galing sa government. Meron po silang natatanggap. Pag panganak muna po yung anak ninyo, magpa-register lang po kayo sa mga malapit na city hall sa inyo, doon na yun nga, nanganak ka na, ibigay mo lang yung birth certificate ng anak mo, kung saan mo siya pinanganak, yung ano ba, lahat. Tapos, ayun, after na ma-register ka doon, hintay ka lang ng siguro sa amin, hindi ko na alam kung ilang weeks kami naghintay, basta simula nung nakatanggap na kami, hindi lang, nung dumating si Michelle dito, kahit si Michelle hindi dito pinanganak, nakatanggap din siya ng allowance galing sa government na 250 euro buwan-buwan. Yan nila matatanggap hanggang sa mag-18 sila. Or depende kung hindi pa tapos sila ng 18 ng edad nila, siguro 19. Depende siguro. Hindi ko talaga masabi kasi wala pa kami nakaabot yan wala pa kami anak na ganyang edad. Pero yung talaga, yung limit talaga parang 18 years old, hanggang 18 sila. Tanggap na allowance yung mga bata galing sa government dito sa Germany. Oo, meron po silang natatanggap. Pag nanganak ka na, doon magpa-register ka lang, ganyan. Tapos ngayon makakatanggap ka na ng pera na allowance ng mga bata na binibigay ng government dito. Bawat bata nakakatanggap po sila. So sa amin tatlo po yung natatanggap namin na 250. So times 3, 750 yung natatanggap namin buwan-buwan na allowance ng mga bata. Sa totoo lang, kulangin lang yan dahil lumalaki po yung bata. Lumalaki din po yung gastos nila. Yung mga damit, mahal, mga sapatos na nire-request na mga mahal-mahal na, di ba? Kaya kulang lang din, pero okay na din kaysa sa wala. Nakakatulong din naman kahit papaano yung ganyang binibigay ng government dito sa mga bata. Wala pong pinipili kung ikaw ay mayaman o mahirap. Lahat pantay po, nakakatanggap po ng pera ng ganyan. Kahit anak ka pa ng isa sa pinakasikat na artista or isa pinakasikat na singer dito na yung parents mo maraming pera, nakakatanggap pa rin talaga yung bata kahit gaano na kayaman yung magulang nila. Yun po, yan yung alam ko sa kindergarten, kasi tawag niya yung kindergarten, yung natatanggap nila na allowance. Walang pinipili kung ang bata ay mayaman o mahirap, lahat pantay sila na nakatanggap ng 250. Noon kasi hindi yan parehas. Parang ngayon parang pantay-pantay na yung lahat. Yun yung pagka ko. Sana naalala ko iwan ko lang yung mga iba na kung ganun din sa kanila. Kasi nung dumating dito kami ni Michelle, sa naalala ko po talaga yung unang natanggap namin, 180 euro at yun. Bago ilang beses na din kasi dinagdagan nila yan ba dahil nga. At siyempre, tayong mga parents, matutuwa din tayo kung madagdagan yung binibigay ng government dahil nga lumalaki yung mga bata, lumalaki din yung gastusin nila, di ba? Tapos, meron din nagsabi na akala nila libre yung libre yung sa kung saan nag-aaral yung mga bata, libre. Kung saan po sila nag-aaral yung mga anak ko, government na po yan, kung saan sila nag-aaral, yun nga lang, pag yung mga bata, merong mga field trip, katulad nung kay Michelle next month, ditong buwan na to, June, pupunta sila sa Holland ng 5 araw. Siyempre po, yung mga hindi po bayad ng government yun. Yung libre na lahat, wala na kami babayaran, hindi po. Meron lang pong mga pamilya na wala silang income, walang trabaho yung mama at papa, so hindi sila makabayad. Yun pong pamilya na yun, nakakatanggap po yun sila ng sustento galing sa government. Pag meron pong mga babayaran
eskwelahan, tulad ng mga field trip, yung pamilya na yun, wala na silang babayaran dahil automatic naman yun na may na yun sila automatic na yun sa may record na automatic na alam na ng paaralan na alam na yung pamilya na yun sustentado ng government. Yun yung pagkakalam ko kasi meron din kaming ganyan naman kasi dito hindi na nalalaman man talaga nila ng mga kung saan nag-aaral yung mga anak mo. Katulad nung nag-aaral ako ng German, meron din kami mga classmate na hindi sila nagbabayad dahil nga yung isa kong classmate na Turkey, divorce siya sa asawa niya. Wala siyang income pero nag-aaral siya ng German para naman makapag-stay siya dito o gusto ata niya mag-Ausbildung nung time niya na mag-aral ba. So wala siyang bayad. Tinanong niya ako kung bakit ako nagbabayad. Sabi ko naman, siguro dahil yung asawa ko ay may full-time na may full-time job, may trabaho siya. Siguro yung pinagkaiba natin. Hindi ko lang talaga alam kasi bago pa ako noon dito eh. Tumatagal ka kasi dito, nalalaman mo yung mga di ba? Kaya yun, yung mga ganyan po dito, kahit nasa government po na eskwelahan kahit nasa government na kung saan po nag-aaral yung mga anak ko, hindi naman po lahat libre yung mga gagastusin, katulad ng kahit isang araw lang. Katulad nila Fiona, nagpunta sila ng field trip sila ng isang araw lang. 25 euro yung babayaran. Yun, hindi din yun libre. Yun lang, libre lang yung mga may mga pamilya na sustentado ng government. Katulad ng sustentado sila ng government lahat sa pagkain, sa apartment nila, binabayaran ng government yung apartment nila at may budget din sila para sa pagkain nila. Yan yung pagkakaalam ko at kasi may mga kaibigan akong ganyan ba dito sa lugar namin. Yung classmate ng anak ko, isa din yan sa nawang-awa talaga ako sa kanya dahil mag-isa lang niya pinalaki yung mga anak niya, hiwalay siya sa asawa niya. At nung, di ba 3 yung anak niya, so wala siyang trabaho, hindi siya nakakapagtrabaho dahil maliit pa yung anak niya. So umaasa lang sila sa bigay ng government sa kanila, bayad yung apartment nila, tapos may budget pa sila para pagkain nila. So wala silang iisipin sa babayarin nila sa apartment, sa tubig, sa ilaw dahil yung government na po lahat nagbabayad. Pero yun nga lang yung paano mo i-budget yung binigay sa'yo na sa government na pera sa isang buwan, nagagastusin ninyo para sa pagkain. Kung 3 po yung anak mo, hindi po madali maggastos. Tapos yung mga bata, minsan gusto pa nilang ng mga bagong damit, diba? Hindi din madali sa kanya yun dahil mag-isa lang siya, hiwalay siya sa asawa at yung asawa niya. Hindi kasi yun siya German, din siya dito na yung asawa niya wala dito sa Germany, parang iniwan lang sila ba. Kaya yun po yung nang awa talaga ako sa kanya, kaya din namin siya binigyan din namin yun nung isang beses na malayo pang katapusan, tas wala na silang pagkain. Kasi tayo, galing din tayo sa hirap, alam din natin gaano kahirap ang walang makain, lalo na yung mga anak natin, di ba? Kami nga noon, naranasan ko din yung natulog na gutom, walang pagkain, kaya para ganyan, pag may mabigay tayo kahit konti lang, i-share talaga natin kahit tinapay lang. Kaya yun yung ginawa namin na hiyang-hiya talaga. Sabi niya, hiyang-hiya daw siya sa amin. Sabi ko na, huwag kang mahiya dahil galing din ako sa hirap. Naiintindihan ko yung sitwasyon mo. Kahit hindi naman ako mayaman, pero naawa ako sa kanya ba. Sabi ko, huwag kang mahiya sa akin dahil hindi madali ang ganyang sitwasyon. Dahil ako, naranasan ko din yung ganyang buhay noong mga bata pa kami, maliit pa kami. Yung wala ba gutom ba, yung minsan gutom matulog, minsan may makain man, kunti lang, diba? Pero at least nabuhay naman kami, pinalaki man kami ng maayos na mga mama at papa ko. Kaya lang, naawa talaga sa kanya. Kaya yun po yung mga po dito sa Germany, yan lang po yung isa talaga sa, grabe yung bilib po dito sa bansa na to dahil yung may mga tinutulungan din nila yung mga yung mga walang trabaho. Kaya yung mga bata na yung katulad ng mag-high school sila, meron sila mga pupuntahan na ibang lugar, 5 days sila doon.
automatic naman yun, hindi na kailangan nila magbayad dahil nga alam na po ng eskwelahan yun, yung status ng ano nila ba, ng buhay nila dito ba. Kaya hindi na yan sila sisingilin, kailan magbayad, ganyan. Kundi alam na po yan ng paaralan. Automatic na po yan na alam nila. Kaya yun po. Yung mga parents naman na may trabaho, katulad sa amin ni Martin, isa sa amin may trabaho, yung full time, hindi po kami suportado ng government. Dahil may trabaho man yung asawa ko. Yung binibigay lang ng government sa amin, yun lang yung allowance ng mga bata na buwan-buwan na natatanggap namin. Yan naman ay para sa lahat, mahirap man o mayaman na bata, nakakatanggap po lahat ng ganyan na pera, yung kindergarten. Kaya yun po, sana po na paliwanag ko po sa inyo ng maayos. Pasensya na po kayo sa Tagalog ko kung ako po yung nagbulol-bulol. Pasensya na po kayo at sana po na-share ko po sa inyo yung mga, asa na po nakita po nung nag-comment na yung ano ba, yung tanong niya, nakita niya itong video na to para ano din ba, malaman din niya yung sagot ng kanyang tanong. Kaya yun lang po, happy Sunday po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood kay Mami Rose at mag-iingat po kayo palagi. Bukas po, siguraduhin ko po na meron tayong video bukas. At kasi po, maglilinis ako dahil may bisita po tayo ngayong weekend dahil birthday ni Martin. Abangan po ninyo kung sino po yung pupunta dito sa bahay namin. At ako po ay magpapaalam na at maglilinis pa po ako dito sa kusina. At hanggang bukas ulit. Bakit blurred man yung ano ko? Bye!